Sa buhay po natin, dapat nakikita po natin yung kamay ng Diyos, yung pagkilos ng Lord sa atin. Amen? Kasi hindi pwede talaga tayo na matagal na tayong Christian, pero hindi natin nakikita yung pagkilos ng Diyos. Ako every time po sa buhay ko, lalo na pag meron akong prayer, meron kaming gagawin na malaking bagay, meron kang mga desisyon na malaking bagay, tapos humaharap ka sa mga challenges sa buhay po natin, sa mga difficulties. Ang gusto ko pong makita yung pagkilos ng Lord. Ang gusto ko pong makita yung kamay ng Panginoon. Kasi marami sa atin na tayo lang ang gumagawa ng desisyon. Tayo ang gumagawa ng way. Pero sabi nga ni Cholo, God will make a way where there seems to be no way. Kung akala mo wala na, pero basta nagtiwala ka sa Panginoon, may gagawin ng Lord sa atin. Kasi marami po tayong mga excuses sa buhay po natin. Lahat yan, lahat tayo may tendency to make excuses, lalo na kapag ikaw ay humaharap sa mga challenges or responsibility sa buhay natin, whether it's personal or spiritual journey natin, sa finances natin, emotional, ganyan. Yung excuses natin, nakakahinder po yan ng growth natin to prevent us for fulfilling yung purpose ng Lord sa buhay natin. May purpose kasi ang Lord. Alam nyo kaya tayo nag-e-exist sa mundong ito? Dahil may purpose ang Lord sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo na yan, may purpose ang Lord. May purpose. At ang gusto ng Panginoon mo fulfill yung purpose na yon sa buhay po natin. So, gusto ko pong i-explore yung the importance of obedience. Kasi marami na po tayong naririnig na message about obedience. Pero dapat din po nating pag-usapan ang masamang epekto, yung bad effects na lagi kang may excuses. Yung laging merong kang dahilan. Di ba? Sabi nga ng mga matatanda na kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. So marami tayong inaayawan dito, kaya lagi tayong gumagawa ng dahilan. So, i-discover po natin how we can stop making excuses and embrace obedience in our lives. Kasi dapat matapos na yung mga excuses na yan sa buhay po natin. Ang Great Commission is a call to action for all believers, sa lahat ng mga nananampalataya, sa lahat ng mga may Kristo sa puso po niya, sa lahat ng sinasabi, I am a child of God, sa lahat ng mga anak po ng Diyos. Kasi kasi ini-encourage po tayo, kung nagbabasa po kayo ng Bible, ini-encourage po tayo ng salita po ng Diyos to spread the message of God's love and salvation to the ends of the earth. Amen? Ini-encourage tayo na ang salita po ng Diyos ay spread natin. Yung salvation, about the love of God, the salvation, kung ano yung nangyari sa buhay mo. Para mawala po yung mga excuses sa buhay natin at tayo po ay, yung bang mag-stand po tayo dahil may mission po ang Lord sa buhay natin. May mission ang Lord dito sa Dulos, may mission ang Lord sa bawat mag-asawa, sa bawat sa pamilya po natin, may mission po ang Lord. Kaya wag po nating gayahin si Moises na marami siyang excuses bago siya sumunod sa Lord. Dapat mawala na yan yung mga excuses natin bago tayo sumunod sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, habang nagte-testimony si Cholo, sabi ko, kung si Moises kaya sumunod sa Panginoon agad, di ba? Dapat naranasan ng mga taga-Israelites na pumasok sila sa yung sa promised land, di ba? Dapat tayo din, kung susunod tayo, aalisin natin yung excuses sa buhay natin. May experience po natin yung promised land, yung pangako ng Diyos. Kasi kaya hindi tayo nakaka-enter sa promised land. Kasi nga, hindi tayo fully obeyed
sa Panginoon. Ang dami mong excuses sa buhay mo. So, nakikitaan tayo ng potential ng mga leader natin. So, ina-encourage ka to attend the cell. Nasa cell ka na, praise the Lord. Amen? Uma-attend ka na ng cell group. Pero, hindi ka uma-attend ng cell group para maupo ka lang sa cell group. Hindi ka uma-attend ng cell group para pamparami ka lang sa cell group. Para matuwa yung leader mo na, ay, ang dami naming umattend sa cell group. Meron kaming 15, 18, 20. Pero tingnan mo yung 18, 20, ilang taon na yan na uma-attend sa cell group. Bakit hanggang ngayon attender pa rin ng cell group? Hindi lumalago. Kasi kaya ka na sa cell group, mga kapatid, kaya ka naririto sa church, you have to do the Great Commission. So, in-encourage kayo na umattend ng mga training. So, nag-start kayo na ngayon na pag-attend mo ng training, marami ka ng excuse. Diba? First day pa lang ng training. Diba? Suinil pa lang, hindi mo matapos-tapos dahil ang dami mong excuses. Paano ka mapupunta sa life class? Tapos, you want to grow. Diba? Gusto mo lumago. Gusto mo pagpalain ka ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto mo pagpalain ka ng Diyos, fully obey the command. Hindi yung gusto mo lang ang masusunod. Hindi naman ganun si Lord, di ba? At alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo, si Lord, hindi yan, wala niyang favoritism. Kaya ka nagiging favorite ng Lord dahil obedient ka sa Word of God. Amen? Kaya huwag kayong mainggit. Kung yung mga leader natin, pinagpapala ng Diyos, huwag kang mainggit. Kasi fully obedient sila sa Word of God. Ikaw hindi, tapos gusto mo pagpalain ka. Alam mo naman ng Panginoon. Di ba? Fair. Di ba? Hindi kanya pagpapalain. May pagpapala ka, pero alam mo yung pagpapala na konti, hindi yan master ng Lord. Yung pagpapala na konti, kasi ang pagpapala ng Lord, to the fullest. May experience mo yung life to the fullest. Abundant blessing ang gusto ng Panginoon para po sa atin. So, ang sabi po sa Exodus chapter 3 verse 7, ang sabi po rito, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So, ano ang sabi ng Panginoon? Nakita ko yung paghihirap ng aking mga tao sa Ehipto. Narinig ng Diyos, di ba? Narinig ng Diyos ang kanilang paghingi ng tulong. Dahil sa sobrang pagmamalupit na sa kanila ng mga Egyptians. So, in verse 8, sabi rito, I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians. Bumaba ang Panginoon, di ba? Para i-rescue ang mga Israelites sa kamay ng mga Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey. The home, alam nyo, yung land flowing with milk and honey, ibig sabihin, yung lupa na wala nang kakulangan. A land flowing with milk and honey. The home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. So, bahala na kayong kung ano yung tamang pronunciation dyan. So, and verse 9, ang sabi po rito, and now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go. Sino sinasabihan ng Panginoon dito? Di ba? Si Moises. So now go. So ngayon, kinakausap ka rin ng Lord maraming beses, no? Maraming beses ka na kinakausap ng Panginoon. Ang sabi sa iyo ng Lord, so now go. Ang sabi sa iyo ng Lord, ewan ko kung hindi mo naririnig ang boses ng Lord. Kasi kaya tayo naririto, di ba, para makapagbigay ka ng glory sa Panginoon, kailangan naririnig mo talaga ang boses ng Panginoon. Ang sabi, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Pero eto, may mga excuses si Moises sa verse 11. Ano ang sabi niya? But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring Israelites out of Egypt?
So, in verse 11, ano sabi niya sa Tagalog? Pero sinabi ni Moises sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Faraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? So, marami tayong excuses na ganyan. Sino po ba ako para maging cell leader? Di ba? Sino po ba ako para dalhin mo ako doon sa lugar na yon? Ang sabi ni Moises, at marami ganyan na sinasabi sa atin. Ha? Makinig po kayong mabuti. In verse 12, ang sabi rito, and God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you when you have brought the people out of Egypt. You will worship God on this mountain. So, nakita ng Diyos yung kalagayan ng people of Israel. Ngayon, nakikita tayo ng Diyos, yung kalagayan mo. Ayaw ng Diyos na maging slave ka. Kasi sa trabaho, ginagawa na kayong slave. Diba? Parang wala na kayong, parang pinapayagan ninyo na slave kayo na magtrabaho 24 hours, diba? Pero yung fulfillment ng purpose ng Diyos sa buhay mo, hindi natin nagagawa. Alam nyo, maraming gustong i-rescue ang Panginoon. At gagamitin ka ng Diyos to rescue them. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po doon sa word na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, dahil ngayon bibigyan mo kami ng revelation through your word dahil napaka-lalim, napaka-bless, Panginoon, napaka-deep ng aming dapat matutunan when it comes to your word. Lord, salamat dahil hindi masasayang ang word na ito dahil ito ay binless mo. Hiningahan mo, Panginoon. At ngayon, Lord, ang dalangin ko na ma-retain ito sa isip at puso ng iyong mga anak. Bawat papasok sa aming mga tenga, Lord God. Holy Spirit, ikaw po ang gagawa ng way para makasunod po kami sa Great Commission. Salamat po na maraming. In Jesus' name, Amen. So, doon pupunta po tayo sa Exodus chapter 4, verse 10. Ang sabi po rito, Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past, nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. The Lord said to him, who gave human beings their mouths, who makes them deaf or mute, who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you. Speak and will teach you what to say. But Moses said, pardon your servant, Lord. Please send someone else. Then the Lord's anger burned against Moses, and he said, what about your brother, Aaron the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and he will be glad to see you. So, basahin ko po sa Tagalog, Kasi sinabi po ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Number one, excuse, di ba? Hindi po ako magaling magsalita. Mula pa noon, hirap na ako sa pagsasalita. Kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Grabe, no? Pero ano sinabi sa kanya ng Panginoon? Kasi yun ang excuse niya para hindi niya ilabas ang mga Israelita, di ba? Para hindi siya pumunta, humarap doon sa Pharaoh. Utal-utal ako bulol ako. Di ba? Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? O sino gumawa ng bibig ninyo? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? So, doon sa verse 14 ba yun? So, hindi natutuwa si Lord sa mga taong puro excuses. Alam nyo, kung ayaw nyo, may gagamitin si Lord. Di ba? Kung ayaw nyo, may gagamitin si Lord. Pero yung opportunity na dapat nasa inyo, pinapalagpas po ninyo. Yung blessings na dapat mayroong ka, tinanggihan mo. Kasi kapag ikaw sumusunod sa Panginoon, imposibleng hindi ka pagpalain ng Lord. Amen? Imposibleng hindi ka pagpalain ng Lord. Kaya marami tayong mga excuses. So, bibigyan ko po kayo ng 3 excuses na ginawa po ni Moises na ginagawa natin. Marami po yan, Marami po yan, pero yung 3 lang po for the sake of time. Number 1 excuse.
I'm not the right person. Yan ang lagi mo sinasabi. Common excuse na madalas nasa isip natin. I'm not the right person. Hindi ako karapat-dapat, hindi ako yung tamang tao na maging cell leader. Pakiramdam ko, hindi ako tinawag na maging cell leader. Meron namang iba na pwedeng gamitin, di ba? Para doon sa task na yon. Pero ang sabi po sa verse 11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelite out of Egypt? So sino ako para dalhin ako doon? So, yan mga excuse natin. Sino ako para maghawak ng cell doon? Ay, nako, hindi ko pwedeng harapin yan kasi mas mataas ang pinag-aralan sa akin yan. So, si Moises, nag-doubt po siya sa kanyang abilities. At marami tayong beses na nagda-doubt din tayo sa mga abilities po natin na binigay ng Panginoon sa atin. Ako naniniwala ako, hindi ka lumaki ng ganyan, nang wala lang. Hindi ka dinala ng Lord dito sa dulos para maupo ka lang every Sunday dyan sa upuan mo. Hindi ka dinala ng Lord sa cell group mo para maging cell member ka lang. Amen? Ilang taong ka ng Christian. Pero ang suinil, hindi mo pa natatapos. Hindi ka pa nakapag-life class, di ba? Wala kang ginagawa para lumago ka. Para isik mo yung kaharian ng Diyos. Para mapunta ka doon sa katwiran ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo God chooses us for a reason. Pinili ka ng Diyos dahil may dahilan siya. Amen? Kaya huwag kang mag-doubt doon sa ability na binigay sa'yo. Nakita ng leader mo, oy ikaw, alika, maging Timothy kita. Sumama ka sa akin. Pero, hindi ako right person para maging cell leader mo, maging Timothy mo. I want you to know, may mga tao na inassign sa atin ng Lord para mabago ang buhay. Sa totoo lang, nag-assign sa akin ng Lord na 12 people. Doon lang ako nag-focus doon sa 12 yon para mabago ang buhay. At habang nababago ang buhay nila, ako ang unang binabago ng Panginoon. Kasi hindi ako pwedeng gamitin ng Lord na ako mismo. Hindi ako nagpapabago sa Panginoon na ang dami kong doubt. Nasasabihin ko, ay ito, naku, hindi ako ang magpapakalago dito. Siya yung binigay sa akin ng Panginoon eh. Kaya alam niyo, ang buhay natin dapat, naka-ready tayo from glory to glory. Ang pagiging Christian po natin, eto gusto ko sabihin sa inyo ang pagiging Christian po natin, habang tumatagal ka, day 1, habang tumatagal ka, day 2, day 3, at lalo na 2 years ka na, 10 years ka na, dapat pabait ka ng pabait. Dapat hindi na matigas ang ulo mo. Dapat hindi ka napasaway. Amen? Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Lumakad ka sa kanyang katwiran. Yung hindi ka na binabantayan. Imagine mo, 10 years ka ng Christian, binabantayan ka pa. 2 years ka nang nasa cell group. Gusto ko sabihin sa inyo kung kayo nasa cell group ng 2 years at hindi pa kayo uma-attend ng mga trainings at hindi kayo nagagamit ng Diyos, umalis na kayo sa cell group dahil pamparami lang kayo doon. Amen? Ang goal natin is magamit tayo ng Panginoon. Ang goal natin ay ma-fulfill yung mission ng Lord dito sa mundong ito. May mission ng Lord para sa atin. Ibinigay niya yan. At wag mo sabihin, matanda na ako. Hindi ako yung tamang tao. Grabe, si Abraham nga tsaka si Sarah naganak pa, di ba? Nagkaanak pa sila. Gano'n silang katanda, ikaw hindi pa, nabubuhay ka pa, naglalakad ka pa. Gusto mo pang hintayin na magkaroon ka ng rayuma para sabihin mo, Lord, gusto ko maglingkod. Basta ibalik mo lang yung lakas ng aking tuhod. Ngayon pa lang. Mag-decide ka na, mga kapatid. Number 2 excuse is, what if? Paano kung? Yan kasi mga what if excuse is another hurdle na i-experience po natin. In Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi po rito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving,
Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, in this verse, ini-encourage po tayo yung turning anxious, what if, yung question po natin, into prayers with thanksgiving. Kasi, nagwo-worry tayo about the possible challenges, di ba? Possible challenges, nagwo-worry na agad tayo. Kaya nagiging roadblocks na yun yung na-encounter natin along the way. So, sinabi sa iyo ng leader mo, mag-start ka ng mag-open cell. Start ka na ng mag-open cell. So, nasa isip mo, what if, paano kung hindi lumago? So, nagiging hadlang na pwede nating ma-encounter sa umpisa pa lang. No? So, natatakot ka ngayon na baka ma-reject ka, magkaroon ng failure, di ba? What if, di ba? Kung i-reject ako ng mga tao, paano kung i-reject ako ng mga tao? Amen? So, instead of focusing sa what ifs, we should trust God. Mga kapatid, we should trust God's guidance and provision. Kasi ako, nung sumunod po kami ni Pastor sa Panginoon, hindi na ako nagtanong Lord, wala kaming pambili ng ganito, wala kaming gano'n. Lord, kasi may pusa dito. So, wala na akong question sa Lord. Alam mo, ang sabi ko lang sa Panginoon, Lord, kung nilalagay mo kami rito, di ba? Ito yung calling mo sa amin. Lahat ng trials sa buhay po namin, malalagpasan namin. May mga testing, di ba? May mga testing ang Lord sa buhay po natin. Kilala niyo po si Pastor Jorge ng Bogota, Colombia. Siya po yung laging interpreter ni Pastor Cesar. Kasi kaya hindi niyo kilala, hindi kayo uma-attend kasi ng mga conferences natin. Umattend po kayo ng mga conferences natin. Meron po tayong women's, meron tayong men's, meron tayong yung sa mga kabataan, yung campus rep, meron tayong yung national conference. Grabe, sa sa isang taon, 4 na conferences, pati yung RFN. Napakakonti lang po niya, pero alam niyo, makikilala niyo yung mga leader natin. So, si Pastor Jorge ng Bogota, Colombia, isa po siyang pastor, primary 12 ni Pastor Cesar. So, isa po siyang family man at working din po siya. Pero kung may speaking engagement po si Pastor Cesar, siya ang sinasama na interpreter. Kasi alam naman po natin na Spanish-speaking si Pastor Cesar at kapag pumupunta siya sa ibang lugar, kailangan niya ng interpreter. So, ng English speaking. So, he didn't say no to Pastor Cesar. Nagpa-file po siya ng leave. Pero alam nyo, jet setter po ito kung saan-saan sila pumupunta around the world. Kung sinasabi nyo na marami kami napupuntahan, baka wala pa sa 1/4 ng pinupuntahan ni Pastor Cesar at ni Pastor Jorge. Di ba? So, but despite na lagi siyang wala sa church and work sa kanyang family, si Pastor Jorge ang pinakamalaki ang network sa primary po ni Pastor Cesar. And siya po ang the best employee sa company po nila. And the best father and the best husband sa asawa niya at sa mga anak niya. Amen? Alam niyo, God's promises to be with us every step of the way. Yan ang pangako ng Diyos. Even in the face of uncertainty. So, kayo, gusto ko sabihin kayo, kasi hindi ko naman po, wala akong excuses sa Lord. Diba? Basta sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ni Pastor Rudy, G, pumunta ka sa Laur, pumunta ka sa ganito, pumunta ka sa ganon. Dati kasi lagi lang akong kasama ni Pastor. Pero ngayon, may mga time po na, G, pumunta ka doon. Wala po akong excuse na kasi nag-iisa ako, hindi ako marunong mag-drive, hindi ako marunong dito, di ba? Mahirapan ako, may anak ako, marami akong inaasikaso. Wala po akong ganung mga excuses. Amen? Basta sinabi ng leader natin, sinabi ni Pastor Rudy, G, sumama ka, sasama po ako. Kahit anong ginagawa ko, sasama po ako. At minsan dumarating po kami doon sa time na meron akong sakit, si Pastor Rudy kailangang umalis dahil meron siya mga speaking engagement.
Sasabihin niya sa akin, oh, gusto mo ba mag-stay na lang ako dito? Pwede kong i-cancel. Sabi ko, hindi naman ako gagaling pag narito ka eh. Di ba? Kasi yung mga iba, pag may mga sakit yung mga asawa, o wag kang umalis ha, wag ka na umattend ng cell group, may excuse ka na. Ay, hindi na ako a-attend ng cell group kasi nga may sakit yung asawa ko, cancel cell. Di ba? Kina-cancel mo yung cell group mo. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kapag nandun ka ba, gagaling ang asawa mo? Uy, kawawa naman yung asawa ko, nagsusuka-suka. Oo. Eh di patapusin mo muna yung pagsusuka bago ka umalis. At least hindi ka nag-cancel ng cell group. Eh, gabi pa lang nagsusuka na asawa mo. Bukas pa yung cell group, kinancel mo na yung cell group. Amen? Ang sabi ng Exodus chapter 3 verse 12, sabi po rito, now go, I will help you speak and will teach you what to say. Diba? Ang sabi niya kay Moises, now go. Sabi mo sa katabi mo, now go. May pangako ang Panginoon sa iyo, I will help you speak. Basta mag-aaral ka lang, ha? Aaralin mo rin yung Word of God. And will teach you what to say. Ang Diyos ang bahala, tuturuan ka niyan. And excuse number 3, I'm not good enough. Ito yung mga common excuses din to eh. Si Moises may doubt sa kanyang abilities. Di ikaw rin, nagkaroon ka ng doubt sa abilities mo. At kine-question mo, oy, ako ba ay worthy? Karapat-dapat ba ako sa task na ito? Karapat-dapat ba akong maging cell leader? I want you to know, God doesn't call the equipped. He equips the called. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong pwedeng excuse na gawin sa Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos, ngayong oras na ito, nakikita ng Diyos kung ano yung mga flaws and weaknesses natin. At alam niyo, ang gusto ng Panginoon, ma-empower tayo to do His work. Ma-empower tayo to do His work. Kaya we need to let go of our insecurities at magtiwala ka lang sa lakas ng Panginoon. Di ba? Yung provision ng Lord. Kasi pag may vision, may provision. Madalas nating maririnig yan. Kaya huwag kang matakot na humawak ka ng cell group. Huwag kang matakot na mag-take risk. Di ba? Sa lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Alam nyo, ang nakakatuwa po ngayon, hindi na tayo yung trial and error. Kasi naranasan na namin yun, eto gagawin namin sa ministry, magpe-fail kami. Pero hindi kami sumuko ni Pastor Rudy na mag-go through sa mga process, sa mga trainings, di ba? Hindi kami sumuko. At kahit mag-fail kami, hindi kami sumuko. Paulit-ulit kami bumabangon. We need to let go of our insecurities at mag-trust lang po tayo sa Panginoon. Marami talagang failure. Alam nyo, hindi kayo magiging great. Diba? Hindi kayo magiging magaling kung hindi kayo dumaan sa failure. Diba? Ang lahat ng nakikita nating magagaling, dumaan dyan sa failure. Ang lahat ng mga leader natin na magagaling, dumaan dyan sa failure. Ang church natin, dumaan sa failure yan. Oh, may nahulog na cellphone. Mamaya pa po, maaga pa. So, ang lahat ng ginagawa po natin dito sa church, minsan nagfe-fail tayo. Pero, hindi kami sumusuko ni Pastor Rudy. Hanggang ngayon, di ba, hindi pa rin kami suko sa inyo. Sabi mo, mabuti na lang. Hindi pa sila suko sa amin. Alam nyo, eto po, may testimony po ako na alam na alam nyo to, yung panaginip ko before na naginip ako na may pinag-pray na may sakit at gumaling. Kasi nandun po ako nun sa wala po ako sa Manila, nandun po ako sa Cagayan de Oro. Pero alam ko ang message sa akin ng Lord, bumalik ka sa Manila. Di ba? So, talaga nagpumilit po ako kay Pastor Rudy na bumalik ako dito sa Manila para mag-preach kahit may mga naka-schedule ng mag-preach dito. Kasi yun ang panaginip ko sa Lord at gusto ko sumunod sa Panginoon. Pero kung sinabi ko, what if kung hindi siya gumaling? Diba? Kung sinabi ko, paano kung hindi siya gumaling? Paano kung wala namang may sakit na dumating dito na naka-wheelchair? Ha? So, hindi ako yung right person. I'm not good enough. Kasi hindi ko pa na-experience yung mga ganung malalaking
pagpapagaling ni Lord. Misa nga pag nagpray ako ng may sipon, lumalala eh. Di ba? Pero, paano kung tumanggi ako doon sa sinabi sa akin ng Panginoon? Nag-disobey ako. Wala akong nandito po ako sa harapan, wala akong nakitang may naka-wheelchair. Lahat nakaupo lang. Ang sarap pa nga ng pagkakatulog habang nakaupo. Di ba? Pero at the middle of my message, grabe, nakita ko may dumating dito na naka-wheelchair. Paano kung hindi ako sumunod sa Panginoon? Amen? Paano kung sinabi ko na hindi ako ang gagamitin ng Lord para magpagaling? Di po ba? Paano kung marami akong excuses? Ay, ang sarap ng mga promise nila sa akin doon sa Cagayan de Oro. Mamamasyal kami, kakain kami ng mga seafoods, di ba, ganyan. Nasaan na ako sa comfort place ko eh. Minsan lang naman ako mamamasyal, pero nag-obey po kami ni Pastor Rudy sa sinabi ng Panginoon. When you feel you are not good enough, ito po yung sinasabi ng Scripture. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ang sabi po ng Bible, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Alam mo, yan lang po yung pinanghawakan ko sa Panginoon. Ngayong biyaya ng Diyos ay sapat-sapat para sa akin. At hindi naman kailangan yung kapangyarihan ko, kundi yung power ng Lord. Di ba? Doon sa mga kahinaan ko, kailangan, yun nga yung sinabi ko sa inyo, gusto kong kumikilos ang Panginoon, yung kamay ng Diyos, ang gusto kong kumilos sa buhay ko. So, ngayon po, in-address po natin yung mga excuses na nagiging hindrance sa atin para mag-obey po tayo sa Lord. So, i-explore naman po natin yung obedience na very important in our walk with God. So, gusto ko sabihin mo sa katabi mo, stop making excuses. And i-embrace po natin yung obedience. So, sabihin mo sa katabi mo, stop, tumigil ka na. With conviction, tumigil ka na sa mga excuses mo. So, importance of obedience. Number 1, obedience brings glory to God. So, one of the primary reasons God's called us to obedience, kaya tayo tinawag ng Diyos, is to bring glory to His name. Wala kang gagawin dito sa mundong ito para bigyan lang ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Wala kang gagawin. So, kapag ikaw nag-obey ka sa Lord na, sige Lord, may calling ka di ba? Sabi mo sa katabi mo, may calling ka. Pero yung calling na yan, huwag mong i-turn sa tuliling. Kuliling pala. Di ba? Calling talaga. Pagtawag sa iyo ng Panginoon, hindi yung pagkaloka mo. Huwag mong lokohin si Lord. Huwag mong yung word ng Panginoon ay i-twist mo. May calling ka. Kaya ka nga may mata, kaya ka may ilong, kaya ka may bibig, may tenga, kaya ka may kamay, kaya ka may paa, kaya ka may isip. So, sa tingin mo, bakit ka kinreate ng Diyos according to His image and likeness kung wala kang gagawin dito? Sa tingin mo, ganun ka kaganda para maging palamuti ka lang? Hindi ka flower vase. Huwag mong gawing flower vase ang sarili mo. Mayroong pinapagawa sa iyo ang Panginoon. At hindi ka pinanganak ng Lord na walang laman ang utak mo. Kasi binless ka ng Lord. Ang sabi ng Panginoon, God bless you. Di ba? From the beginning. Sa umpisa pa lang, sa Genesis, sinabi na ng Panginoon, God bless you. Ano gusto mo? Pagpalain lang ako ng Panginoon? Pero ang sabi ng Lord, God bless you. Be fruitful and multiply. Ang gusto ng Panginoon, ako to si Angie ay binless ng Lord para maging fruitful, para mag-multiply. At hindi ako pwedeng maging fruitful at mag-multiply kung hindi ako susunod sa pinapagawa ng Panginoon at kung hindi ko madidiscover ang purpose ko sa buhay na ito. Amen? Kaya mga kapatid, gumising ka. Yung iba ayaw mag-cell group.
Kahit ini-encourage na mag-cell group, ano ang gusto mo? Wala kang pakialam. Alam mo yung mga ayaw mag-cell group, ayaw maging Timothy, ayaw maging cell leader, walang pakialam sa generation now, sa next generation, at sa unborn generation. At akala mo ba yung buhay mo ngayon, na nakaupo ka lang dyan, nakikinig ka, at kinokontra mo yung sinasabi ko, Huwag kayo magalit sa akin, ha? Akala mo, nakakapagbigay glory ka sa Panginoon? Pero kung magsalita ka, spiritual na spiritual ka. Ay, napakabuti ng Diyos sa buhay. Ha? Paano naging mabuti ang Diyos sa buhay mo? Di ka nga magamit ng Panginoon. Pastora, bakit naman ganyan? Di ba? May calling ka eh. Tinawag tayong lahat. Hindi lang kami, hindi lang ang mga primary, hindi lang ang mga cell leader ang tinawag dito. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Hindi ka tinawag para umupo ka lang dyan. Ay, eto yung upuan ko, walang pwedeng gumalaw dito. Hindi ka pwedeng maging siga. Kailangan matuto kang magmahal. Sa generation ngayon, sa next generation, at sa susunod, at sa mga unborn. Alam nyo ba, kung hindi kayo kikilos, kung hindi nyo tatanggapin yung calling ng Lord sa inyo, wala kang pakialam sa mga anak mo, sa pamilya mo, na kahit mapabayaan na sila, kahit mamatay sila, kahit anong mangyari sa buhay nila, kahit walang mangyari sa buhay nila, wala akong pakialam kasi hindi ka sumusunod sa calling ng Lord. Tinawag ka ng Panginoon. Amen? Lalo na yung iba dyan, ang gaganda. Hindi na kailangan pa magpa-plastic surgery. Hindi na kailangan magsumba araw-araw. Ang ganda. Parang inulma yung, naiinggit ako sa katawan mo, sa mukha mo. Perfect. Pero, saan mo ginagamit yung ganda na binigay sa'yo ng Panginoon? Saan mo ginagamit yung lakas na binigay sa'yo ng Lord? Amen? Para lang mag-alaga ng bata. At kapag nahirapan ka, magre-reklamo ka. Sa kanino ka nagre-reklamo? Magreklamo ka kay Lord. Tingnan ko kung ano sasabihin sa'yo ng Panginoon. Kasi ako never ako nagreklamo sa Lord. Kahit dumating kami doon sa time na hirap kami. Hirap na hirap kami. Ang lagi ko sinasabi, Lord, gusto kong sumunod sa'yo kasi gusto kitang mabigyan ng glory. Amen. Ayokong papangitin ang pangalan ng Diyos dahil sa akin. At habang tayo nagdi-disobey, pumapangit ang pangalan ng Panginoon. And sabi po sa Psalm 67 verse 3, May the peoples praise you, God. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Na kahit itong bansa natin, kasi reklamo ka ng reklamo, di ba? Na ano to nangyayari sa bansa natin? Pero wala ka namang pakialam. Tapos gusto mo, magbabago ka ng buhay. Sinong buhay ang babaguhin mo? Pag-start ka ngayon. Alam nyo, hindi naman kailangan na kapag sumunod ka sa Panginoon, yung nabago ka na, di ba? Minsan sasabihin nung iba, Lord, sige magta-tithes ako. Susunod ako sa'yo, magta-tithes ako. Pero bigyan mo muna ako ng trabaho. Hindi, kahit wala kang trabaho, mag-tithes ka. Wala naman ako. Ba't nakakakain ka? Diba, kahit piso ba, wala kang tinatanggap? Kahit 10 piso. Diba, ang tithes ko, ano yung tinatanggap mo? Lord, sige, magse-cell leader ako. Basta ayusin mo yung pamilya ko. Hindi maayos ang pamilya mo. Hanggang mayroon kang mga excuses. Amen? Dahil kaya tayo naririto sa mundong ito, to give glory to God. To give glory to God. Amen? At yung pagsunod natin, when we obey God's commands and fulfill His purposes, we become a testament to His faithfulness and goodness. Nagiging testament ka. Di ba? Katulad nung kanina, yung shinare ni Cholo. Di ba? Wala na, sa totoo lang, kung titingnan natin in the natural, wala na. Pwede nang anurin yung vessel na sinasakyan ng tatay niya. Anurin na doon, kasi ang layo na nun. At pwede talagang
maubusan ng krudo, ng gasoline. At pwede na silang rin, lumakas lang ng konti yung hangin. Malakas daw ang hangin, di ba? Malakas ang alon. Lumakas lang ng konti, pwede na silang rin at hindi na sila makita. Dagat yan. Wala tayong laban sa dagat. Pero ang Panginoon, siya ang gumawa ng dagat. Amen? Kaya miracle lang yun. Yung pagkaligtas sa tatay ni Cholo, miracle lang yon. At yung sa mga fishing vessel na yon, yung mga boat na yon, miracle lang yon. Dahil sa pag-obey ni Cholo sa word of God, kasi hindi nyo kilala si Cholo eh. Kaya dapat habang binibigay ko yung glory, di ba? Yung papuri sa kanya. Tama ba yun, papuri? Yung glory, yun yung, di ba? Habang binibigay ko sa kanya, dapat lalo tayong magpaka-humble. Alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo, habang tayo ay napupuri, huwag kayong tatanggap ng kahit konti. Si Lord lang ang pinupuri natin. Kaya tayo, habang tayo, lumalago tayo sa ating pag-obey sa Panginoon, dapat laging nakatungtong ang ating paa sa lupa. Amen? Huwag kang magyabang, kapatid. Huwag kang magyabang. Dahil through our obedience, we can lead others to praise and worship Him. O di ba, ang daming realization ng tatay niya doon sa barko. Imagine mo yun ha. Ngayon, wala ka sa barko. Hindi mo na-experience yun. At huwag mo na sanang ma-experience na agaw buhay ka. Ngayon pala, decide ka na tatanggalin ko na ang lahat ng excuses. Susunod ako sa Panginoon. Maraming ibibigay sa akin si Lord na mga tao na mababago ang buhay sa pamamagitan ko. Amen? At lahat kami magbibigay ng glory sa Panginoon. Amen po ba? So, number 2, obedience leads to personal growth. Ito po yung another reason why obedience is crucial. Kasi ito yung nagli-lead sa ating personal growth. Ikaw mismo, lalago ka. Kasi when we step out of faith, gusto ko sabihin sa inyo at sumunod ka sa calling na binibigay sa iyo ng Panginoon, inaalaw mo si Lord na mag-work sa atin. Wala po akong gusto lang, mga kapatid, kundi magamit ako ng Panginoon. Kundi dalawa kami, hindi lang po ako yun Kasi pag nagpapagamit tayo sa Panginoon, di ba? At ikaw ay lumalago, yung bang uhaw na uhaw ka sa salita niya, na hindi ka papayag sa loob ng isang araw, hindi ka magbabasa ng Bible. Yung hindi ka gumigising dahil lang sa may trabaho ka, di ba? Kaya ka gumigising dahil gusto mo mabigyan ng glory ang Panginoon. At habang nagbabasa ka ng Bible, nagkakaroon ka ng revelation. At kapag ka nakuha mo yung revelation ng Lord na gustong ibigay sa iyo, nababago ang buhay po natin. At alam nyo, nung tinawag ako ng Panginoon at nag-alaga ako, nag-start kami mag-church, nag-alaga ako ng mga tao, hindi pa naman ako talaga magaling, hindi ako magaling. Kahit hanggang ngayon, hindi ako magaling. Pero habang nag-aalaga ako ng mga tao, binabago ng Lord yung buhay ko. Amen. Ako mismo nakikita ko kung ano yung mga weaknesses ko, yung mga flaws ko. Nakikita ko po 'yan. At ayoko nang yun ang makita sa akin. Gusto kong baguhin ang buhay ko from glory to glory. Amen. Kaya magagamit ka ng mga taong yung mga binigay sa iyo ng Lord para mabago din ang kanilang mga buhay. Kaya alam nyo, dapat wala nang mga pasaway sa atin. Habang tumatagal ka, wala nang pasaway, wala nang matigas ang ulo, wala nang bantayin. Bibo 20 years ka ng Christian, bantayin ka pa rin. Dapat nga kahit 1 year ka palang Christian Hindi ka na binabantayan ng cell leader mo. Kundi gumagawa na kayo, naka-align na kayo sa katwiran ng Diyos, lumalakad ka na sa katwiran ng Diyos. Amen po ba? So, sa obedience po natin, na ma-experience mo yung transformative power ng Lord. Kasi hindi naman po ako nagbago dahil sa sarili ko lang Nagbago po ako dahil kumilos ang Panginoon sa akin. Yung Holy Spirit.
ang siyang nagbabago po sa atin. Kasi kapag ka po tayo, humaharap tayo sa challenges at na-overcome po natin yung mga obstacles ng faith po natin, lumalakas po tayo. At yung character po natin ay nade-develop. Obedience is the catalyst for personal growth and spiritual maturity. Number 3, obedience opens doors for blessing. Obedience opens doors for blessings sa buhay po natin. Mabubuksan ang durungawan ng langit. At ang maganda dyan, ibubuhos ng Lord ang masagana niyang pagpapala. Kapag tayo ay naka-align, when we align our will with God's will and obey His commands, He pours out lahat ng blessings, lahat ng klase ng blessing, spiritually, financially, emotionally, di ba? Ibubuhos ng Lord sa atin yan. Physically, hindi ka magkakasakit. Hindi ka naiiyak sa Lord, Lord, ano kakainin namin? If you obey, grabe, iba ang Panginoon pag nag-blessing sa atin. Pero gusto ko sabihin sa inyo, na kapag nag-obey tayo, hindi ibig sabihin that life will be perfect or free from trials. It means that God will provide for our needs. He guides our steps. Kung saan ka man pumunta, sasamahan ka ng Panginoon. And the Lord bless you abundantly. Amen? Alam niyo, nung kami sumunod sa Panginoon, grabe, parang na-experience ko yung buhay ko noon na akala ko maganda kasi kung ano yung gusto ko, nasusunod ko. Yung nga, yung may religion ka na, may bisyo ka pa. Di ba? Yung nakakaalam po sa akin, hindi po ako talaga totally nababait na o masunurin na anak. Di ba? Mabisyo din po ako. Dumating po ako talaga na akala ko yun ang life to the fullest. Yung umiinom ka, naninigarilyo ka, sikat ka, di ba yung ganyan. Lahat ng gusto mo, nabibili mo, napupuntahan mo. Pero hindi pala yung gano'n ang buhay na life to the fullest. Kaya sabi ko nga, no, kanina, kung kayo ay 2 taon na sa cell group, o kahit 6 na buwan pa lang, di ba? At hindi kayo nagagamit ng mga cell leader ninyo sa cell group, alam nyo, ipuprune kayo ng Lord. At pwede kayong tanggalin ng Lord sa cell group. Pero bago kayo maprune, di ba, umalis na kayo sa cell group. Hindi, totoo po yun. Kasi pamparami ka lang doon. Pero kung gusto mo mag-obey, papayag ka sa pruning. O Lord, salamat. Ipuprune mo ako dito sa cell group. At lalabas ako, magiging Timothy ako. Hanggang sa maging cell leader ako. Yeah. Kasi nung time kami ni Pastor, hirap na hirap kami sa buhay po namin nung nando kami sa ministry. Sabi ko, Lord, hindi ito yung hindi ito yung pinangarap kong buhay. Pero alam mo, sabi lang sa akin ng Lord, G, sumunod ka lang. Kasi I want you to pass the test. Yun lang ang sinabi sa akin ng Lord. Hirap na hirap ka? Diyos ko, ito pa ba yung testing ng Lord? Pero hindi ako nagsalita kahit kanino. Kay Lord ako nagsalita. Lord, sige, kung pwede nga lang, Lord, no? Wag mong ibigay sa akin tong cup na to di ba? Ipasa mo na lang sa iba. Pero sabi ko, Lord, alam ko malalagpasan namin to. At alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo, nakapasa ako sa testing. Kasi hindi naman mangyayari na ganito yung buhay namin kung hindi ako nakapasa sa testing. Kung hindi kami nakapasa ni Pastor Rudy. Alam mo, nagmi-minister siya, hindi ako nagre-reklamo na wala siyang pinapakain sa amin. Nag-uusap na lang kami, mag-force fasting tayo. Amen? Kasi gusto kong ma-fulfill yung blessing, yung purpose ng Lord sa buhay namin mag-asawa. Nakakaiyak nga lang, di ba? Pero yung iba natatawa, sabi niya, huy, laki-laki mo, pastore, di ba? Pero hindi niyo ako nakita nun dati. Hindi niyo nakita kung ano yung buhay namin. Nakita nyo kami kung ano na kami ngayon. Amen? At hindi po yan madali. Pinaghirapan po namin yan, kaya huwag kang mainggit. Pinaghirapan po namin yan. Hindi ka pa nga naghihirap Pero nga ngayon, sabi ko, sa mga primary, hindi nyo na kailangan maghirap.
Dahil dinanas na namin yan. Alam na namin kung paano tayo makakaalis sa kahirapan. Amen? Kaya kayo, blessed na kayo, binless kayo ng Panginoon para maging blessing sa ibang tao. Lahat tayo dapat pagpapala. Hindi yung lagi na lang ikaw ang pinagpapala. Lagi ka naghahanap, sino magbe-bless sa akin? Hindi, maghanap ka, sino ang ibe-bless ko? Eto, meron kang hawak. Yang hawak mo na yan, seed yan, para ipambless mo sa iba. Huwag mong kainin yung buto. May itanim mo yung buto para meron kang aanihin. Amen? Kaya obedience positions us to receive the fullness of God's blessings and favor. Yan po yan. Igagay ng Lord. Every steps, igagayad po tayo ng Lord at ibe-bless tayo abundantly. Ang sabi po sa Deuteronomy, dito po ako magtatapos. Ang sabi po rito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Grabe, no? Ang ganda niyan. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands na ibinibigay po sa atin. Sabi, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Kaya di ba meron tayong prayer na nababasa natin sa Bible na hindi ka magiging buntot, ikaw ay ulo. Di ba? Hindi ka na mangungutang kung hindi ikaw na ang magbibigay. Amen? Blessed ka, sabi mo sa katabi mo, blessed ka. And in verse 2 says, all these blessings will come on you and accompany you. Pero may if. Sabi, all these blessings, mapapasa iyo ang lahat ng mga pagpapala. And it will accompany you. If, anong sabi? Anong sabi ng Bible? If you obey the Lord. If you obey the Lord your God, you will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. So, gusto ko pong basahin sa Tagalog para maintindihan po nating lahat. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos, pangalawa na po yan, magpangatlo na kayo para tapos na ako. At gagawin ang lahat ng utos niya na ibibigay ko sa inyo ngayon. Gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Imagine mo yan, di ba? Ano lang sabi? If you fully obey my command. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Ibig sabihin lahat ng mga properties ninyo. Lahat ng tinatangkilik. Wala naman po akong properties eh. Bibigyan kayo ng Lord. If you fully obey His command. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Hindi lang yung anak ng anak ha. Kasi alam nyo, ako, ang natutunan ko po, sa bawat anak, may provision si Lord. Kaya, nagsisi po ako nung ako ay nagpa-ligate sa pangatlo kong anak. Kasi ang sabi nung tsahin ko, bakit ka nagpa-ligate? Sabi ko kasi nahirapan na kami, gano'n-gano'n, dami ko na anak, sunod-sunod yung anak ko, bla bla bla. Ang dami kong mga excuses, di ba? Sabi niya, alam mo, nagkamali ka ng pagpapaligate. Kasi ang nagpapaligate lang, yung papangit ng papangit ang ang pinapaanak, di ba? Yung lahi, yung papangit ng papangit ang lahi. Ikaw, paganda ng paganda ang lahi mo. At yan ang kailangan sa mundong ito, yung magaganda. Di ba? Hindi po ha? Nakita nyo naman yung mga anak ko, di ba? Gagandang, gwapo. So nakita nyo yung mga primary namin, di ba? Ang gagandang, gwapo. Di ba?
Kasi ayoko ng pangit sa mundong to. Ayoko nakakakita ako ng pangit. At alam niyo, pumapangit ka. Sabi mo sa katabi mo, pumapangit ka pag, ayaw niyo sabihin. Hindi ako magtatapos. Pumapangit ka pag hindi ka sumusunod. Oh. Pero, sabi mo, pero, gwagwapo ka. Hindi mo na kailangan si Belo. Hindi mo na kailangan ng kung sino-sino pa dyan para lang mga skincare kapag sumunod ka sa Panginoon. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. So hindi mo na ipagpe-pray, Lord, anong kakainin namin mamaya? Anong kakainin namin ng bukas? Kasi hindi na magkukulang ang Panginoon sa iyo. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa mo. Amen? Kaya ang cell group, pagpapalain ni Lord, basta hinawakan mo. If you fully obey God, pagpapalain ka ng Panginoon. Alam niyo, meron po tayong conferences, at sa Sunday po ay meron tayong speaker na galing Hawaii. So kilala niyo na siya, no? Pero gusto ko po kayo na umattend, pwede kayo umattend ng 8:30, kasi yun po yung ituturo po natin sa cell group. At meron po tayong guest speaker. At sa hapon, may cell group pa rin po tayo. At gusto ko pong sabihin sa inyo, by April, handa po natin yung sarili natin. Alam niyo kung bakit? Magkakaroon na po tayo ng 3 services dito sa Fisher Mall. Nagsalita po si Bishop Oriel, yung leader po natin, na magkakaroon tayo ng 3 services dito. Dito. Kasi may 3 services na po tayo. Pero dito, magkakaroon tayo ng 3 services. Pero napaka-imposible. Kung titingnan natin, napaka-imposible dahil meron pong nagre-rent dito sa hapon. After po natin, may magre-rent po rito sa hapon. Pero yung nag-rent po rito sa hapon, hindi ko na po babanggitin kung ano sila. Lumipat na po sila na ibang place. At ito po ay inalok na po sa atin. So the whole Sunday, atin po itong lugar na ito. Amen? To God be the glory. Pero alam nyo, hindi lang po 3 service ang mangyayari po sa atin. Kahit sa Navotas, mapupuno yan, magkakaroon tayo ng multiple service kapag lahat po tayo ay nagpagamit sa Panginoon. Kung lahat lang kayo sa leader, grabe, ilan yung taong naka-assign sa'yo? Tanungin mo si Lord, Lord, ilan yung taong naka-assign sa akin? Kasi ako tinanong ko si Lord Lord, ilan tao yung naka-assign sa amin ni Pastor? Alam niyo, ang sagot sa akin ng Lord, multitudes. Wala naman kaming hawak na tao, no? Konti lang. Yung mga tao, coming in, going out, di ba? Ganun ang mga tao Papasok, lalabas. Lord, sabi mo, multitudes. Be still. Sabi ng Lord, manahimik ka. May gagawin ako, sumunod ka lang. At ang sabi ng Panginoon, manahimik ka at sumunod ka lang. Amen? Pwede po tayong tumayo. Alam na, nakikita ko po sa atin, napakabait ng Diyos. Kaya tayo nag-i-exist dito sa mundong to, napakabait po ng Panginoon. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa kabutihan ng Diyos. Hindi ka mabuti, si Lord lang. Pero, nilagay ka ng Diyos sa kanyang pamilya, ginawa kanyang anak. Amen? Tinanggap tayo ng Panginoon para maging anak niya tayo. Binuhos niya ang pagpapala, pero bakit hanggang ngayon hindi mo pa nare-receive yung pagpapala? Pero alam ko, nakabuhos ang pagpapala ng Diyos para sa ating lahat. Isa lang po ang gagawin natin. Stop making excuses and embrace obedience. Yun lang po gagawin natin. Tama na yung mga excuses mo. Sumunod ka sa Panginoon. At ngayon gusto po i-take the opportunity ito na makapag-minister po ako sa inyo. Pwede po kayong lumapit kung meron po kayong nararamdaman na hindi maganda, may mga sakit kayo. Pwede po kayong lumapit dito. Available po yung healing ng Panginoon sa atin. Totoo po yung sinabi ni Cholo kanina. Yung imposible sa atin,
pwedeng gawing posible ng Panginoon. God is a God of impossible. So ano man po yung situation ninyo sa oras na ito, surrender mo yan sa Lord. Pero sa tingin mo, bakit ka aayusin ng Panginoon? Bakit ka papagalingin ng Lord? Bakit ka aalisin ng Lord dyan sa situation mo? Meron tayong response dapat. At yon ay sumunod tayo sa calling ng Diyos. Amen? Paggamit tayo sa Panginoon. Itong oras na ito, mag-decide ka. Lord, magpapagamit ako. Susunod ako sa iyo. Pero may action, ha? After this, may action. Lord, magpapagamit ako sa iyo. Gusto kong magpagamit sa iyo, Panginoon, hanggang ako ay malakas. Hindi pa naman ikaw hirap na hirap sa buhay. At hindi mo mararanasan yan kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, yung kahirapan ng buhay. Sagana ang pagpapalaan ng Diyos para sa atin. Pwede po bang itaas natin yung kamay natin sa Lord? Lord, maraming salamat sa mga anak mo na naririto ngayon. At kahit yung mga nasa likod, Lord, na alam ko na meron din silang mga special need. Kailangan din nila ng healing, kailangan nila ng provision, kailangan nilang maalis dito sa kinalalagyan nila. Yung iba nahihirapan dahil hindi makaalis doon sa mga excuses ng buhay nila. Pero Lord, after this message, Lord, mag-sink in ito sa kanilang isip at sa kanilang puso. Gumawa kami ng action, Lord God, na susunod kami sa iyo. At yung healing, kasunod po yan. Yung provision, kasunod po yan. Yung abundant blessing, kasunod po yan, Lord God. Kapag kami ay nag-decide, na susunod kami. Kung kami lahat, Lord, ay magiging cell leader. Kung lahat kami ay nakatingin sa generation today, tomorrow, and the unborn generation, Lord, maaayos po ang mga pamilya po namin. Maaayos po ang church. Maaayos po ang bansang ito, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Lord God. Naririnig mo ang hinaing ng iyong mga anak. Nakikita mo ang kanilang situation at gusto mo silang alisin dyan sa kahirapan na yan. Gusto mo silang alisin, Lord God. At ngayon, wala po kaming gagawin kundi i-receive yung blessing mo, Lord. I-receive yung blessing mo sa iyong mga anak. Na magtitiwala sa iyo. Lord, salamat po na maraming. I-bless mo kaming lahat na naririto ngayon. Ang bawat pamilya po namin, Lord God, ay pagpalain mo. Salamat po na maraming. Gusto namin ibalik sa iyo ang glory. In Jesus' name, amen. God bless you po.